Ang peklat ng puso sa Maynila. Ang multo ng nakaraan ay bumalik ng hindi inaasahan. Si Althea Reyes ay minsang nagkaroon ng masayang mga araw kasama ang lalaking minahal niya, si Rafael, Raf, De Leon. Nagparehistro pa sila ng kasal, isang pangakong tila walang hanggan sa romantikong dalampasigan ng Boracay. Ngunit dahil sa isang mapait na dahilan na mahirap ipaliwanag, ang tali ng kanilang pagmamahalan ay naputol, nag-iwan ng dalawang pusong wasak. Masakit pa, pagkatapos nilang maghiwalay, natuklasan ni Althea na siya ay nagdadalang tao sa anak ni Raf. Sa kabila ng matayog niyang pride, pinili niyang tahimik na lumayo at mag-isang alagaan ang kanyang anak. Ang buhay ng isang single mom sa Maynila ay tila tahimik at simple na lamang sana. Ngunit ang kapalaran ay mapaglaro. 5 taon ang lumipas, sa isang marangyang party sa Makati Grand Hotel na inorganisa ni Doña Isabela Tan, hindi inaasahan ni Althea na muling magkikita sila ni Rafael De Leon, ang lalaking minahal niya noon, at ang tunay na ama ng kanyang anak na si Miguelito, Miggy, Reyes. Ngunit ang masakit, ang sandaling iyon ng muling pagkikita ay naganap habang si Raf ay nasaksihan si Althea na nakaupo ng malapit at tila, intimate, sa piling ng ibang lalaki, si Victor Salcedo. Parang piniga ang puso ni Raf. 5 taon na ang nakalipas mula nang lumuhad siya sa dalampasigan ng Boracay upang hingin ang kamay ni Althea. Ang pagmamahalan nila noon ay parang isang panaginip. Ngunit 3 buwan matapos iyon, lahat ay gumuho. Ngayon, sa kanilang muling pagkikita, dala ang bagong pagkatao, hindi maitago ni Raf ang pait sa kanyang damdamin. Malamig niyang sinagip si Althea mula sa sitwasyon kay Victor, ngunit ang kanyang mga salita ay matalim na parang kutsilyo. 5 taon na pala, Althea. Wala ka pa ring pinagbago. Pareho ka pa rin, walang hiya at mahilig sumabit sa mga may asawang lalaki. Hindi ba kumakagat ang konsensya mo? O desperado ka na talaga? Ang dating babae ko, huwag mong sabihing niloloko mo na naman ang iba tulad ng ginawa mo sa akin noon. Hindi nakasagot si Althea. Tahimik niyang tinanggap ang sakit habang pinapanood ang malamig na pagtalikod ng kanyang dating asawa. Sa puso niya, umusal siya, ganito pa rin ba ang galit mo sa akin, Raf, kahit napakatagal na ng panahon? Ang lihim sa likod ng pagganap ni Althea. Ang dahilan kung bakit kailangang magkunwari ni Althea kasama si Victor Salcedo ay mas masakit kaysa sa iniisip ni Raf. Ang anak niyang si Miggy ay may congenital heart disease at nangangailangan ng isang komplikadong operasyon. Sa kasamaang palad, ang ama ng asawa ni Victor ay ang pinakamahusay na cardiologist na kinakailangan ni Althea. Ginamit ni Victor ang sitwasyong ito upang pilitin si Althea na magkunwari bilang kanyang partner sa party ng mga negosyante upang sirain ang reputasyon niya. Para sa buhay ng kanyang anak, kinagat ni Althea ang pain. Ang galit ni Raf at ang investigasyon. Habang nag-aalab ang galit ni Raf dahil sa mga alaala ng nakaraan, inutusan niya ang kanyang sekretaryang si Ana na siyasatin ang lahat ng nangyari kay Althea sa nakalipas na 5 taon. Nang mabasa niya ang resulta, tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang nakaraan ay konektado rin sa sakit sa puso na muntik nang kumitil sa kanyang buhay, na nagresulta sa maraming operasyon. Sa San Lorenzo Medical Center, kung saan siya regular na nagpapatingin, muling nag-cross ang kanilang landas ni Althea. Nang makita siya ni Althea, sinubukan niyang umiwas. Ngunit nang muntik nang mabangga ng isang hospital cart si Raf, mabilis siyang sinagip ni Althea. Ngunit sa mata ni Raf, isa na naman itong palabas. Huwag kang magpanggap na may malasakit ka pa sa akin, malamig niyang sabi. Magaling ka talagang umarte, pero maghanda ka, dahil pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Ang hindi inaasahang pagkikita ni Raf at Miggy. Sa loob ng ospital, nagkataong nakasalubong ni Raf ang isang batang lalaki, si Miggy. Napansin ni Raf ang kakaibang pagkakahawig nila sa isa't isa, mula sa kilos hanggang sa mga galaw. Ang gwapo mo po, Tito, sabi ni Miggy, habang nakangiti. Napangiti rin si Raf at tinanong ang bata. Hindi nila alam, sila pala ay mag-ama.
Para kay Miggy, ang kanyang ama ay nasa isang malayong lugar, ayon sa sinabi ni Althea. Ngunit ang kanyang simpleng hiling ay magkaroon ng isang ama. Nang tanungin ni Raph kung may asawa na siya, sumagot si Miggy, wala pa po. Pwede po ba kayong maging daddy ko? Sabi ni Mama, gwapo daw ang daddy ko, at gwapo rin po kayo. Ang katotohanan at ang pagdurusa. Hindi nagtagal, natuklasan ni Raph ang katotohanan. Sa isang pagkakataon, tinawag ni Miggy ang cardiologist na si Dr. Jose Santos bilang Daddy Santos, habang si Althea ay nasa tabi nila. Sa paningin ni Raph, parang isang masayang pamilya ang tatlo. Ngunit para sa kanya, ito ay isang matinding dagok. Paano niya nagawang maging masaya habang ako ay nagdurusa? Ang laban para sa Project Corazon. Si Raph, bilang bagong malaking shareholder ng San Lorenzo Medical Center sa pamamagitan ng Phoenix Holdings, ay ginamit ang kanyang impluwensya upang harangin ang Project Corazon, isang proyekto sa pagsusuri ng sakit sa puso na pinangungunahan ni Althea. Dahil dito, napilitan si Althea na makipag-usap sa Phoenix Holdings. Sa kanyang pagdating, natuklasan niyang si Raph ang nasa likod ng lahat. Bagamat gulat at nalilito, nanatili siyang propesyonal at ipinaglaban ang kanyang proyekto. Ganito na lang ba tayo palagi, Raph? Tanong ni Althea, puno ng pagod. Hindi ko kayang kalimutan ang ginawa mo, malamig na sagot ni Raph. At hindi ko kayang magpatawad. Ang pagbabalik ng nakaraan. Sa isang flashback, inilahad ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Si Althea, matapos ang isang aksidente, ay nagdala ng isang kopya ng kliyente ni Clara Sandoval, ang babaeng unang minahal ni Raph mula sa kanyang pagkabata. Sa isang serye ng maling akala, napilitan si Althea na magkunwaring si Clara, na nagresulta sa kanilang pagmamahalan. Ngunit nang malaman ni Raph ang katotohanan, naramdaman niyang siya ay pinagtaksilan. Ang pagbabago ng puso ni Raph. Sa kabila ng kanyang galit, unti-unting napagtanto ni Raph ang pagmamahal niya kay Althea, lalo na nang makita niya ang tapang ni Althea para sa kanilang anak. Sa huli, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang Project Corazon, hindi lamang para kay Althea, kundi para rin kay Miggy. Ang pag-asa para sa isang bagong simula. Sa ospital, habang naghihintay si Althea sa labas ng operating room, dumating si Raph upang samahan siya. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga sugat sa puso ay unti-unting nagsimulang maghilom. Sa wakas, nagtagumpay ang operasyon ni Miggy. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit, muling nagtagpo ang kanilang mga landas, hindi para sa nakaraan, kundi para sa isang bagong simula. Ang peklat ng puso sa Maynila. Alam ni Raph na umalis na si Althea, ngunit bigla siyang nakaramdam ng galit na hindi niya maipaliwanag. Inutusan niya si Ana na agad makipag-ugnayan sa Salcedo Group, kumpanya ni Victor Salcedo, ang kalabang kumpanya ng Ascent Solutions, upang ibigay sa kanila ang oportunidad na makipagtulungan sa pagtatayo ng sistema ng matalinong suporta para sa operasyon sa puso. Helang na helang si Victor Salcedo, hindi nakalimutang magbigay ng mapanirang komento tungkol kay Althea, mukhang hindi maganda ang estilo ng trabaho niya. Paano siya naging direktor sa loob lang ng 2 taon, alam na natin ang sagot. Bagamat galit si Raph sa panlilinlang ni Althea, hindi niya nagustuhan ang mapanirang salita ni Victor. Wala akong pakialam kung ano ang tingin mo sa kanya, malamig na sagot ni Raph, ngunit bilang isang lalaki, ang paninirang puri sa mga babae sa likod nila ay parang nakakababa ng pagkatao, hindi ba? Ang matagumpay na operasyon ni Miggy. Habang naghihintay, si Althea ay puno ng kaba. Sa wakas, dumating ang doktor upang ipahayag ang magandang balita. Matagumpay ang operasyon ni Miggy, at nalampasan na niya ang pinakadelikadong bahagi. Naluha si Althea sa tuwa at ginhawa. Gayunpaman, alam niyang ang mga problema sa trabaho na dulot ni Raph ay nagsisimula pa lamang. Ang paglalakbay sa trapiko ng Maynila. Pwede bang bilisin mo? Malalit na ako sa appointment ko, reklamo ni Raph habang nasa loob ng kotse, naiipit sa makapal na trapiko ng Maynila.
Bilisan pa. Ikaw nga ang magmaneho. Ako ang nagdadrive dito, sagot ni Althea habang nagmamaneho sa kanyang lumang motor na tila luma na ang makina. Matapos siyang hindi siputin ni Raph sa kanilang naunang usapan, hindi sumuko si Althea. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa IT upang hack ng kaunti ang schedule ni Raph, pilit na pinilit siyang makipagkita. Ang pag-uusap na puno ng galit. Huli ka ng kalahating oras kahapon, reklamo ni Raph nang magkita sila. Kaya kalahating oras lang ang pinaghintay ko sa'yo ngayon, balik ni Althea. 3 buwan mo akong niloko 5 taon na ang nakalipas. Ang kalahating oras na ito ay wala kumpara sa ginawa mo noon, sagot ni Raph, puno ng galit. Hindi nagpatinag si Althea. Kahit malamig ang pagtanggap ni Raph, patuloy siyang sumunod sa kanya. Sa pagkakataong iyon, dumating si Anna upang ipaalam ang susunod na schedule ni Raph. Ginamit ni Raph ang pagkakataon upang umalis, ngunit mabilis na sumunod si Althea. Sa desperasyon, sinubukan niyang ipaliwanag ang proyekto habang naglalakad, ngunit naunahan pa rin siya ni Raph. Habang papalayo ang kotse ni Raph, napansin ni Althea ang trap-ikong bomb-ara sa daan. Agad siyang umaksyon, nagmaneho ng motor upang habulin ang kotse ni Raph. Ako na ang maghahatid sa'yo, sigaw ni Althea. Tumawa si Raph nang may pangungutya, sinasabi ko sa'yo, hindi kailanman ako sasakay sa delikadong sasakyang tulad niyan. Sa susunod na sandali, nakita ng mga tao si Rafael De Leon, ang makapangyarihang CEO ng Phoenix Holdings, nakasakay sa lumang motor ni Althea, mahigpit na yakap ang baywang ng babae, habang ang mukha niya ay namumutla sa takot. Sa wakas, dumating siya sa meeting ng hindi late, at napilitan siyang bigyan si Althea ng 10 minutong pagkakataon upang ipresenta ang Project Corazon. Ang pagtutunggali sa Salcedo Group. Sa harap ng detalyado, lohikal, at paspusang presentasyon ni Althea, bahagyang nagkaroon ng pag-aalinlangan si Raph. Gayunpaman, binigyan lang niya si Althea ng isang pagkakataon, ang sumali sa isang bukas na bidding. Bagamat nakahinga ng maluwag si Althea, nalaman niyang ang kalaban niya ay ang Salcedo Group ni Victor Salcedo, isang tao na gagawin ang lahat, kahit masama, para manalo. Bagamat tiwala siya sa kalidad ng produkto, alam niyang si Victor ay bihasa sa pandaraya. Ang pag-aapoy ng selos ni Raph. Sa ospital ng San Lorenzo, dumalo si Raph sa isang meeting kasama ang board ng directors tungkol sa bidding. Sa kanyang paglabas, nakita niya sina Althea, Miggy, at Dr. Santos na mukhang masaya na parang isang pamilya. Ang selos at sakit na nararamdaman niya ay muling sumiklab. Ginamit niya ang pagkakataon upang magpatingin kay Dr. Santos, ngunit sinadyang insultuhan ito, mukhang hindi sapat ang pagiging propesyonal mo bilang doktor. Narinig ni Miggy ang panlalait ni Raph at agad na sumugod upang ipagtanggol si Dr. Santos, hindi mo pwedeng awayin si Daddy Santos. Ayoko sayo. Kahit gwapo ka, hindi kita papayagang maging daddy ko. Ang laban sa bidding. Sa bidding, sinadya ni Raph na magtanong ng mga mahihirap na katanungan upang pahirapan si Althea. Ngunit sa kabila nito, ginamit ni Althea ang kanyang talino at tapang upang sagutin ang lahat ng tanong ng may loika at kumpiyansa. Hindi nakahanap ng maayos na sagot si Raph. Pagkatapos ng bidding, bulong ni Paulo kay Althea, kanina, tanong ka ng tanong, tapos 3 beses niyang sinagot ng walang kapintasan. Halatang pinapahirapan ka lang. Ang pagkakataong makilala ang anak. Sa isang tindahan malapit sa ospital, nagkataong naroon din si Raph habang bumibili sina Althea at Miggy. Nang lumabas si Althea upang sagutin ang tawag, nakita ni Miggy si Raph at agad siyang nilapitan, ikaw na naman. Bakit mo sinaktan si Daddy Santos? Sa halip na magalit, natawa si Raph at sinamahan ang bata sa paglalaro. Sa kanilang kasiyahan, aksidenteng nakita ni Raph ang makina ng suporta sa puso ni Miggy. Nalaman niya na ang bata ay sumailalim sa operasyon. Nang tanungin si Miggy kung sino ang kanyang ama, sinabi ng bata, sabi ni Mama, ang daddy ko ay nasa malayong lugar. Pero alam ko na wala na siya. Sa sandaling iyon,
Naalala ni Raph ang mga detalye, ang edad ni Miggy, ang sakit sa puso na namamana, at ang pagiging ina ni Althea. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Raph. Hindi kaya, si Miggy ang anak ko. Ang pagdududa ni Raph. Agad tinanong ni Raph si Miggy, Miggy, kailan ang birthday mo? Ngunit bago pa makasagot si Miggy, mabilis na sumingit si Althea. Puno ng kaba, bakit mo tinatanong? Takot siya sa posibilidad na kunin ni Raph ang karapatan bilang ama. Sa desperasyon, nagsinungaling si Althea. Ang birthday niya ay kalahating taon pa bago dumating. Tama ba, Miggy? Bagamat hindi lubos na naniniwala, wala nang nagawa si Raph. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang koneksyon sa bata. Ang tagumpay ng Project Corazon. Sa kabila ng mga pagsubok, natuklasan ni Raph at Althea ang ebidensya ng pandaraya sa pagitan ng Salcedo Group at ng direktor ng ospital. Sa tulong ng kanilang pagsisikap, naibalik sa Ascent Solutions ang kontrata ng Project Corazon. Bagamat nagtagumpay sila, ang mga sugat sa kanilang puso ay nananatiling bukas. Ang laban ng damdamin. Sa isang party na inorganisa ni Paulo upang ipagdiwang ang tagumpay ng Ascent Solutions, naroon si Raph bilang espesyal na bisita. Sa kabila ng kasiyahan ng iba, si Althea ay nanatiling hindi komportable. Sa bawat pagkakataon na may mag-aalok ng alak kay Raph, sinubukan niyang pigilan ito, natatakot para sa kalusugan ng dating minamahal. Ngunit sa mata ni Raph, ang lahat ng ito ay mukhang isa na namang palabas. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, hindi na napigilan ni Althea ang kanyang damdamin. Sa isang sulok, hinayla niya si Raph at nagsalita ng may galit at sakit, palagi mong sinasabi na niloko kita. Pero alam mo ba kung bakit? Dahil gusto kong protektahan ang buhay mo. Hindi kita kailanman inutangan ng kahit ano. Alam mo kung bakit? Dahil noong nasa kama ka, halos walang kasiguraduhan ang mga doktor na mabubuhay ka. Ako ang laging nasa tabi mo. Araw-araw, binabasa ko ang diary ni Clara para sa'yo, umaasa lang na mabuhay ka. Sa kindergarten, sabi ni Papa at Mama, kailangan kong isuot ito, ani Miggy habang tinuturo ang maliit na heart device sa ilalim ng kanyang damit, malungkot ang tinig. Pero sinasabi nila na Iron Man daw ako. Madalas siyang tuksuhin ng mga kaklase dahil sa medical device at ang malabong peklat sa kanyang dibdib, dahilan upang maging mahiyain at mawalan ng kumpiyansa sa sarili. Si Raph, na minsang nakaranas ng parehong sitwasyon dahil sa mga peklat mula sa heart surgery, ay nakaramdam ng matinding simpatiya. Nagpa siyang tulungan si Miggy. Kumuha siya ng mga colored markers at maingat na iginuhit ang isang glowing heart reactor na parang kay Iron Man sa harap ng damit ni Miggy. Sa isang iglap, ang dating kahinaan ng bata ay naging simbolo ng lakas. Hindi lamang natanggal ang bigat sa puso ni Miggy, kundi naging tampok pa siya ng paghanga at kuryusidad mula sa kanyang mga kaklase. Nang makita ni Althea ang video na ipinadala ng guro ni Miggy, kung saan masaya at muling nakikisalamuha ang kanyang anak, napangiti siya ng may ginhawa. Sa wakas, nagpa siyang gamitin ang pagkakataon upang magpasalamat kay Raph. Kasabay nito, dinala niya ang mga datos ng Project Corazon upang makipagkita sa kanya. Ang pagharap sa nakaraan. Sa kanilang pag-uusap, nagkaroon ng pagkakataon si Raph na harapin ang nakaraan. 5 taon na ang nakalipas, ani Raph, sa mas kalmadong tono. Kahit na ang lahat ay tila sinadya o aksidente lamang. Sa mga sandaling pakiramdam ko ay hindi ko na kaya, nandoon ka. Tinulungan mo akong makabangon. Tinatanggap ko ang paghingi ng tawad mo. At simula ngayon, tapos na ang lahat ng galit sa pagitan natin. Ang kanilang pag-uusap ay tila isang bagong simula, isang marupok na pagkakasundo matapos ang lahat ng bagyo. Bilang pagpapakita ng kanyang sinseridad, bumili si Raph ng helmet na may disenyo ni Iron Man at personal na dinala ito sa kindergarten upang makipaglaro kay Miggy. Ang biglaang tawag mula sa ospital. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Biglaang tumanggap si Althea ng tawag mula sa San Lorenzo Hospital. Agad siyang tumakbo,
Ang mukha ay mapatlas sa sobrang kaba para kay Miggy. Pagdating niya sa ospital, sinabi ng doktor na kailangan ni Miggy ng agarang blood transfusion. Ako ay type O, sigaw ni Raph, na naroon din, marahil upang bisitahin si Miggy. Pwede akong mag-donate. Naging mas magulo at takot si Althea. Alam niyang hindi basta-basta maaaring mag-donate ng dugo ang isang direktang kamag-anak. Sa harap ng matinding determinasyon ni Raph at ang kanyang mga tanong na puno ng hinala, hindi na napigilan ni Althea ang kanyang emosyon. Tumulo ang kanyang mga luha habang isinisiwalat ang mapait na katotohanan, hindi pwede. Dahil, ikaw ang ama ni Miggy. Ang pag-amin at ang plano ni Raph. Nagulat si Raph, ngunit unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, nakumpirma niya ang kanyang mga hinala. Ngunit agad niyang inamin ang katotohanan, hindi totoo ang kailangang blood transfusion. Ang lahat ng ito ay isang plano lamang niya. Nakita niya ang resibo ng ospital na naglalaman ng pangalan ni Miggy Reyes, edad 4, malapit ng mag-5, eksaktong tumutugma sa panahon matapos silang maghiwalay. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang pilitin si Althea na siya mismo ang magtapat. Plano mo akong agawin si Miggy, hindi ba? Umiiyak na tanong ni Althea, galit at takot. Hindi naman, sagot ni Raph, tumatawa habang hindi maitago ang saya sa pagkakaroon ng isang anak na matalino at gwapo. Lumapit siya kay Althea, puno ng pagmamalaki. Sabihin mo nga, Althea, hindi ba't kamukhang kamukha ko si Miggy? Ang pagtira sa isang bubong. Upang maging malapit sa kanyang anak, agad na kumilos si Raph. Nagdala siya ng isang dokumento sa bahay ni Althea. Ano to? Tanong ni Althea, naguguluhan. Notice of cohabitation, sagot ni Raph, may ngiting nakakaloko. Mukhang pagod ka na sa trabaho kaya hindi mo mabasa ng maayos. Basahin mo ulit. Basahin mo sarili mong basura, galit na sagot ni Althea, pinunit ang papel. Ngunit huli na ang lahat. Matapos ang 5 taong pagkakahiwalay, si Rafael De Leon, na ngayon ay alam ng siya ang ama ni Miggy, ay opisyal nang lumipat sa maliit na apartment ni Althea sa Quezon City. Sila ni Miggy ay nagsimulang magsuot ng matching panda shirts, na ikinainis lalo ni Althea. Ang buhay sa ilalim ng iisang bubong. Ang kanilang buhay magkasama ay puno ng tensyon. Si Raph, na sanay sa marangyang pamumuhay, ay hirap sa simpleng kondisyon sa bahay ni Althea. Samantalang si Althea naman ay naiinis sa pakiramdam na nawalan siya ng pribadong espasyo. Bakit ka nakatayo dyan? Parang hindi ka pa nakakita ng taong naghuhugas ng plato, reklamo ni Althea nang makita si Raph na nakatingin sa kanya. Kahit ang mga simpleng bagay tulad ng pagkain ni Miggy o ang paraan ng paghahatid sa kanya sa paaralan ay nagiging sanhi ng kanilang mga pagtatalo. Ngunit sa huli, para kay Miggy, madalas si Althea ang unang nagpaparaya. Ang pag-a-adjust ni Raph. Habang tumatagal, si Raph ay nagiging creative sa kanyang mga paraan upang gawing mas komportable ang kanilang tirahan. Pinalitan niya ang heater ng tubig na hindi gumagana, bumili ng isang mamahaling coffee maker, at inayos ang kwarto ni Miggy nang hindi humihingi ng pahintulot kay Althea. Ang mga aksyon niyang ito ay lalong ikinagalit ni Althea, ngunit sa harap ni Miggy, pilit niyang pinanatili ang katahimikan. Mama, Daddy, huwag na kayong mag-away, ha? Promise, seryosong sabi ni Miggy. Promise, sagot ni Althea, pilit ang ngiti. Ang pagpapakita ng tunay na layunin. Sa isang gabi, matapos matulog si Miggy, seryosong hinarap ni Althea si Raph. Ano ba talaga ang gusto mo? Kailan ka aalis dito? Tanong niya. Kapag pumayag kang hayaan si Miggy na bumisita sa bahay ko tuwing weekend, sagot ni Raph. Hindi kailanman, mabilis na sagot ni Althea. Bakit ba ang kulit mo? Bakit ka nandito? Para kay Miggy, sagot ni Raph, matatag. At huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para sayo. Ang hinaharap, sa kabila ng lahat ng tensyon, unti-unting nagbabago ang dynamic sa pagitan nila. Ang kanilang pagsasama ay nagiging mas komplikado, ngunit sa kabila ng lahat,
Para kay Miggy, ang kanilang pagsasama ay nagdadala ng kakaibang saya at pag-asa. Kinaumagahan, pagdating ni Althea sa opisina, agad niyang narinig ang mga bulong-bulungan ng kanyang mga kasamahan. Napakunot ang kanyang noo nang mapagtanto na siya na naman ang bida sa isang bagong eskandalo, mga malabong litrato mula kagabi na sinamahan ng mga chismis na siya raw ay may sugar daddy na nag-aalaga sa kanya. Sa kabila ng galit, mabilis na kumalma si Althea. Umupo siya sa harap ng kanyang computer at ginamit ang kanyang mga IT skills upang hanapin ang IP address ng nagpasimula ng chismis. Hindi nagtagal, natukoy niya ang lokasyon, isang residential area na malapit sa opisina, kung saan nakatira si Director Acosta. Dahil sa kanyang mga kilos at asal noong nakaraang gabi, sigurado si Althea na si Acosta ang may kagagawan. Ang galit ni Raph. Samantala, si Raph, na narinig ang grupo ng mga empleyado na nag-uusap tungkol sa chismis, ay biglang nag-init ang ulo. Hindi niya alam na siya ang misteryosong lalaki sa litrato, ngunit hindi niya matiis ang paninirang puri laban kay Althea, ang ina ng kanyang anak. Galit na galit, dumiretso si Raph sa opisina ni Althea, pinalabas ang dalawang empleyado na naroon, at sinimulan siyang sermonan. Wala akong karapatan na pakialaman ang personal na buhay mo. Pero kung naaalala mo pa na ikaw ang ina ni Miggy, dapat alam mo kung paano mag-isip para sa kanya. Huwag kang gumawa ng mga bagay na makakasira sa bata. Hindi ko na kailangang malaman, ni ayoko nang alamin kung sino na naman ang lalaki mo. Ang pagbawi ni Althea. Sa sobrang galit, hindi na nakapagpigil si Althea. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang litrato sa chismis, at itinapat ito kay Raph. Tumitig si Raph sa screen, at, Diyos ko, ako pala ang nasa litrato. Hindi siya makapagsalita, ang mukha niya ay namula sa hiya at pagkatapos ay namutla. Hindi na nagpaapekto si Althea. Determinado siyang ipaglaban ang kanyang pangalan. Dumiretso siya sa opisina ni CEO Enriquez upang maghain ng reklamo, kasabay ng pakikipagtulungan kay Paulo upang makuha ang cellphone ni Acosta bilang ebidensya. Sa harap ni Enriquez, malinaw niyang ipinaliwanag ang pang-aabuso ni Acosta at hiningi ang isang pampublikong paghingi ng tawad at pagwawasto ng maling impormasyon. Kung hindi maayos ng kumpanya ang isyong ito at hindi maibabalik ang reputasyon ko, mariing sabi ni Althea, magre-resign ako at aalis sa Ascent Solutions. Ang diskarte ni Althea. Sa labas ng opisina, agad siyang hinayla ni Paulo, puno ng pag-aalala, talaga bang aalis ka? Ngumiti si Althea, puno ng kumpiyansa, hindi ako aalis. Kung may dapat umalis, iyon ay si Acosta. Sino ba ang may hawak ng core technology ng Ascent ngayon? Project Corazon, ang pinakamahalagang proyekto ng kumpanya, ako ang nag-research at nag-develop nito. Sa wakas, napagtanto ni Paulo ang plano ni Althea at napahanga sa kanyang katalinuhan. Ang lihim na plano ni Acosta. Gayunpaman, hindi alam ni Althea na si Acosta ay may lihim na plano kasama si CEO Enriquez upang tanggalin siya sa Project Corazon. Iminungkahi ni Acosta na ang natitirang bahagi ng proyekto, ang operasyon at maintenance, ay kaya niyang pamahalaan. Nagboluntaryo pa siyang makipag-usap kay Rafael de Leon upang palitan si Althea bilang project lead. Ang pagharap ni Raph kay Acosta. Sa halip, si Raph ay may ibang plano. Tinawag niya si Acosta sa parking lot. Ito ang kotse ko, ani Raph habang tinatapik ang hood ng kanyang luxury car, kakabili ko lang nito. Maganda, di ba? Pinatitingnan niya si Acosta ng mas malapit. Tingnan mo ng mabuti. Habang sinisilip ni Acosta ang kotse, unti-unting naalala niya ang litrato. Napagtanto niya na ang kotse sa litrato ay ang kay Raph. Bigla siyang kinabahan. Alam niyang nagkamali siya sa pagpili ng target. Sa harap ng tahimik ngunit nakaka-pressure na presensya ni Raph, napilitan si Acosta na sumang-ayon na maglabas ng pampublikong paghingi ng tawad at itama ang maling impormasyon. Ang tagumpay ni Althea. Pagkaraan, nakita ni Althea ang post ni Acosta na humihingi ng tawad sa internal network ng kumpanya. Masaya siyang umuwi,
Ibinahagi ang kanyang tagumpay kay Raph, hindi nakakalimutan na pasalamatan si Paulo at ang suporta ng kanyang mga kasamahan. Ngunit ang tunay na tagapagligtas, si Rafael de Leon, ay tila nakalimutan niya, dahilan upang magtampo si Raph kahit hindi niya ito ipinakita. Ang pagkakataon sa pagitan ng dalawa. Kinagabihan, si Miggy ay nakiusap na magkwento ang kanyang mga magulang bago matulog. Walang magawa ang dalawang magulang kundi magpalitan sa pagkukwento, hanggang sa pareho silang makatulog. Kinaumagahan, nagising si Miggy na nakikita ang kanyang mga magulang na mahimbing na natutulog, yakap ang isa't isa. Parang si Papa ang nasa karton, ani Miggy, ngunit maya-maya ay napabuntong hininga. Hindi naman pala. Pagkatapos, ginaisang niya ang kanyang mga magulang upang magpatuloy sa kwentuhan. Ang nakakahiya na umaga. Una nang nagising si Althea, ramdam ang kakaibang init at bigat sa kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa bisig ni Raph, ang kamay nito ay nasa kanyang baywang. Hindi makapaniwala sa sitwasyon, nagkunwari siyang natutulog pa rin. Ngunit si Miggy, na tila may radar, ay mabilis na nakahalata. Mama, huwag kang magpanggap. Kita ko ang mata mo gumagalaw. Sa sobrang hiya, napilitan si Althea na bumangon, habang si Raph ay tahimik na tumatawa sa kanyang isip. Ang pagbisita ni Dr. Santos. Biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Raph, tumambad si Dr. Santos na may dalang almusal para kay Miggy. Agad na hinayla ni Althea si Dr. Santos sa hagdan upang magpaliwanag. Samantala, si Raph ay naiwan sa loob, puno ng selos. Sinubukan niyang tanungin si Miggy tungkol kay Daddy Santos, ngunit matalino ang bata at hindi nagbigay ng kahit anong impormasyon. Ang labanan sa pagitan ni Raph at Dr. Santos. Sa gabing iyon, bumalik si Dr. Santos upang magluto ng adobo para kay Miggy. Si Raph naman ay naghanda ng paksiw na isda. Sa hapagkainan, nagsimula ang tahimik na labanan ng dalawa. Tikman mo ang paksiw na isda ko, Dr. Santos, ani Raph, may ngiti. Bagay sa'yo, maasim at sobra-sobra. Sumagot si Dr. Santos, subukan mo ang kamote Q ko, Mr. De Leon. Malambot, malagkit, at parang hindi madaling mawala. Napailing si Althea habang pinapanood ang dalawa. Ang pagpapasya ni Raph. Sa kabila ng lahat ng tensyon, si Raph ay tahimik na tumutulong kay Althea sa kanyang proyekto. Sa wakas, nagdesisyon siyang magbigay ng pagkakataon sa Project Corazon, hindi lamang dahil sa potensyal nito, kundi dahil sa kanyang nararamdaman para kay Althea. Mabilis na lumipas ang panahon. Bago pa man matapos ang 2 linggong deadline, nakumpleto ni Althea ang detalyado at napakakumbinsing plano para sa proyekto. Sa sobrang tuwa, hinayla siya ni Paulo upang magdiwang at uminom. Resulta, si Althea ay nalasing ng husto, at kahit nakauwi na, hindi pa rin maayos ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Si Raph ang nag-alaga sa kanya ng buong gabi. Sa gitna ng kalasinggan, kung ano-ano ang sinasabi ni Althea, na parang bumabalik sa mga alaala ng nakaraan. Ang kanyang mga salitang kalahating gising, kalahating tulog ay nag-iwan ng maraming tanong kay Raph. Ngunit ang hindi inaasahan ay ang biglang ginawa ni Althea, isang aksyon na nagpagulat kay Raph, namula ang kanyang mukha, at ang kanyang reaksyon. Tumakbo palayo, ang umaga pagkatapos. Kinaumagahan, nagising si Althea ng bahagyang may alaala ng nangyari kagabi. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka panaginip lang iyon. Pero nang makita ang baso ng mainit na tubig na may pulot na inihanda ni Raph sa mesa, bigla siyang kinabahan. Tuwing nalalasing ka ba, ganito ka lagi, tanong ni Raph, medyo may biro sa tono. Halos mabulunan si Althea habang iniinom ang pulot na tubig. Agad siyang nagtanong, kagabi, may ginawa ba akong masyadong nakakahiya? Sa tanong na ito, si Raph ay napilitang magbuga ng iniinom niyang tubig, diretso sa screen ng MacBook na malapit sa kanya. Mukhang mahal ang laptop mo. Ano? Bulong ni Althea, nahihiya. Laptop mo yan,
Sagot ni Raf, kalmado. Ito ang MacBook ni Althea na aksidenteng napagpalitan nila. Halos mabaliw si Althea sa sobrang hiya. Mabuti na lang at hindi masyadong nasira ang laptop, dahil kung nasira ito, siguradong mawawala ang lahat ng datos ng kanyang proyekto. Ang desisyon ni Raf. Sinuri ni Raf ang plano ni Althea. Kitang-kita niya ang maayos na paghahanda, ang pagiging praktikal nito, at ang potensyal na tagumpay ng proyekto. Sa huli, tumawag siya sa mga executive ng Phoenix Holdings at inihayag ang desisyon, mag-i-invest siya sa proyekto ng AI heart modeling software ng Ascent Solutions. Ang naunang proyekto tungkol sa pagsusuri ng kanser ay tinanggihan niya ng walang pag-aalinlangan. Ang pagpahinga ni Althea. Matapos makuha ang opisyal na kontrata ng investment, iminungkahi ni Paulo na magpahinga si Althea ng isang araw. Panahon na para maglaro kasama si Miggy, sabi niya. Samantala, nakatanggap si Raf ng tawag mula kay Miggy, na nagsasabing nasa Enchanted Kingdom sila ng kanyang ina. Agad-agad, dumiretso si Raf sa amusement park. Sa kanyang pagdating, tinulungan niya si Althea sa isang maliit na problema, na siya lamang ang makakagawa ng cool na paraan. Sa huli, nagkaroon sila ng masayang araw na puno ng tawanan, parang isang tunay na pamilya. Ang kwento ni Dr. Santos. Samantala, may bagong kabanata rin sa buhay ni Dr. Santos. Ang isang babae na nagngangalang Sofia, anak ng head ng Cardiothoracic Surgery Department, ay na-in love at first sight kay Dr. Santos. Sa wakas, nakuha niya ang numero ng doktor, ngunit agad siyang binlock nito. Sa halip na sumuko, mas lalo siyang naging porsigido. Ginamit niya ang impluwensya ng kanyang ama upang maging volunteer sa San Lorenzo Hospital. Sa tulong ng ibang doktor, nahuli niya si Dr. Santos at napilitang humingi ng paumanhin dahil sa pagblock. Ginamit ni Sofia ang kaarawan ng kanyang ama bilang dahilan upang kumbinsihin si Dr. Santos na samahan siya sa pagbili ng regalo. Walang magawa si Dr. Santos kundi sumang-ayon. Ngunit sa halip na mamili ng regalo, napagtanto niyang niloko siya ni Sofia, dinala siya nito sa isang fashion show kung saan siya ang modelo. Nang pauwi na, napansin ni Dr. Santos ang isang pares ng sapatos na pambabae sa isang tindahan. Pinili niya ang tamang size, na eksaktong sukat ni Sofia. Ngunit, ang sapatos ay hindi para kay Sofia. Ang pagkikita ni na Dr. Santos at Althea. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Dr. Santos ang pamilya ni Althea nakakagaling lamang sa amusement park. Ang kanilang tawanan at kasiyahan ay nagbigay ng sandaling pagkalito kay Dr. Santos. Nang makabawi siya, lumapit siya kay Althea at iniabot ang sapatos. Bagay sa'yo, sabi niya ng may sinseridad. Nakita ni Raf ang eksena, at ang pagbibigay ng regalo mula kay Dr. Santos ay nagpainit ng kanyang ulo. Lalo pa nang makita niyang si Althea ay masayang binuksan ang kahon ng sapatos at tila pinapahalagahan ito ng sobra. Pangit ng taste, sabi ni Raf, may sarcasm. Bagay talaga kay Dr. Santos. Hindi natuwa si Althea. Sa halip, agad niyang sinuot ang sapatos. Oy, sakto. Ang ganda ng sapatos. Dapat ingatan ito. Sinadya niyang maglakad-lakad upang marinig ni Raf ang tunog ng takong. Ang pagtutulungan para kay Miggy. Malapit na ang Family Day sa kindergarten ni Miggy. Gustong-gusto ng bata na parehong magulang ang dumalo. Ngunit nang tanungin ni Althea si Raf kung libre siya sa weekend, malungkot niyang sinabi na kailangan niyang magpunta sa ibang bansa upang harapin ang mga conservative na shareholders ng Phoenix Holdings, na tutol sa investment sa proyekto ni Althea. Hindi na pinilit ni Althea si Raf. Sa halip, nagpa siyang gumawa ng cake para sa event. Ngunit ang kakayahan niya sa pagluluto ay halos wala. Ang resulta, isang kasi ng puno ng usok at isang cake na parang uling. Sa kabutihang palad, dumating si Dr. Santos upang tumulong. Sa wakas, nakagawa sila ng isang maayos na cake. Ang pagbawi ni Raf. Sa araw ng Family Day, biglang dumating si Raf, dala ang mga kagamitan at sangkap para sa paggawa ng cake.
Sa kanyang husay sa pagluluto, nakagawa siya ng mga cake na nagustuhan ng mga bata at mga magulang. Ang kanyang biglaang pagdating ay nagbigay ng kasiyahan kay Miggy at nagpalapit sa kanilang pamilya. Sa huli, si Dr. Santos, na dumating ng huli, ay tahimik na umalis, puno ng lungkot. Ang pagbabago ng damdamin. Kinagabihan, sinabi ni Althea kay Raph, "Salamat. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi ako nagkamali sa pagpapakilala kay Miggy sa'yo." Ang kanilang masayang araw bilang pamilya ay nagbigay ng bagong koneksyon sa kanila. Unti-unti, ang matigas na paninindigan ni Althea na huwag bumalik kay Raph ay nagsimulang magbago. Kahit sa trabaho, hindi niya may tatago ang kanyang kasiyahan, na agad namang napansin ni Paulo. "May nangyari, ano?" tanong ni Paulo. Sa wakas, ikinwento ni Althea ang buong kwento, kabilang na ang pagiging ama ni Raph kay Miggy. Napahanga si Paulo, parang teleserye. Talagang itinadhana kayo. Ang hamon ng proyekto. Sa kabila ng unti-unting pagbukas ng puso ni Althea, ang proyekto ng AI heart modeling ay nasa crucial na yugto. Kinailangan niyang magtrabaho ng husto upang makumpleto ang demo. Si Raph, sa kabila ng kanyang sariling trabaho, ay palaging nandoon upang suportahan siya. Isang gabi, sa tahimik na opisina, nagkasalubong sila sa madilim na koridor. Sa sobrang lapit, halos magtagpo ang kanilang mga mukha. Ngunit bago pa man may mangyari, isang security guard ang biglang dumating, sinira ang sandali. Pareho silang nahiya at agad na umalis. Ang pagpapatuloy ng kwento. Sa gitna ng abalang buhay, unti-unting nagiging mas malapit sina Althea at Raph. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang kanilang damdamin ay patuloy na sinusubok ng mga hamon ng trabaho at ng kanilang nakaraan. Matapos ang check-up ni Raph, nakita niyang masayang nagkukwentuhan si Althea at Dr. Santos sa waiting area. Agad na nakaramdam ng inis si Raph at nagkunwaring masakit ang ulo. "Kailangan ko ng kaunting katahimikan," sabi niya, sabay hawak sa sentido. Sinubukan niyang gamitin ang dahilan upang paalisin si Dr. Santos, at pabirong sinabing baka gaman ang pakiramdam niya kung si Althea ang magmasahe sa kanyang sentido. Ngunit hindi niya inaasahan ang sagot ni Althea, "Kung ganoon, pumasok ka na lang sa loob at magpahinga." Pagkatapos ay tumingin siya kay Dr. Santos at sinabing, "Tara, doon tayo mag-usap." Iniwan niya si Raph na may katahimikan na hinahanap niya, pero hindi sa paraang gusto niya. Ang pagbalik ni Althea. Galit na galit si Raph habang nakaupo sa loob ng silid pahingahan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bumalik si Althea, may dalang dark chocolate. "Mukhang pagod ka. Kainin mo ito para magising ka," sabi niya. Si Raph, na kanina pa balak lumabas upang hanapin si Althea, ay biglang nawala ang galit nang makita ang tsokolate at ang malasakit na ekspresyon ni Althea. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig niya ang pag-uusap ni na Dr. Santos at Sofia sa di kalayuan. Malinaw niyang narinig si Dr. Santos na tinanggihan ang damdamin ni Sofia at sinabing mayroon na siyang mahal. Pagkaalis ni Sofia, lumapit si Raph kay Dr. Santos. "Alam kong gusto mo si Althea," diretsong sabi ni Dr. Santos. "Pero 4 na taon na ang nakalipas mula noong una ko siyang nagustuhan. Balang araw, makikita rin niya ang pagiging totoo ng damdamin ko." Tumawa ng bahagya si Raph. "Yung babaeng umalis kanina, Sofia, maganda rin at mukhang mabait. Gusto mo rin ba siya dahil mabait siya sa'yo?" Ang tanong na ito ay parang matalim na sibat na tumama sa paninindigan ni Dr. Santos. Pagkatapos, naglakad si Raph pabalik sa silid pahingahan, mayabang na nakangiti. Ang sandali sa silid pahingahan. Sa pagbalik niya sa silid, nakita niyang nakahiga si Althea sa sofa, nakatulog dahil sa pagod. Ang payapang mukha ni Althea habang natutulog ay muling nagpalambot sa puso ni Raph. Tahimik siyang umupo sa tabi niya, kinakain ang tsokolate habang pinagmamasdan si Althea. Ngunit hindi niya alam,
Nagkukunwari lamang si Althea na natutulog dahil nahihiya siyang harapin si Raph matapos ang ilang nakakahiya at masalimuot na sandaling nangyari kanina. Paminsan-minsan, palihim siyang sumisilip kay Raph, na muntik na itong matawa. Nang mapagtanto ni Althea na hindi na niya kayang magkunwari, umupo siya at nagsimulang makipag-usap kay Raph. Dito, ikinuwento niya ng mas detalyado ang tungkol sa kanilang nakaraan, lalo na ang huling habilin ni Clara Sandoval. Sa sandaling iyon, tila tuluyang nawala ang mga galit at hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Hindi ko akalaing darating ang araw na mapag-uusapan natin si Clara ng ganito, bulong ni Althea. Ang insidente sa elevator. Sa isang abalang elevator sa isang gusali ng opisina, isang lalaking nasa edad na may mukhang bastos ang biglang sumiksik at sinubukang gumawa ng masama sa isang batang babae sa harapan niya. Habang naguguluhan ang mga tao sa paligid, mabilis na kumilos si Marco, ang kasintahan ni Paulo, na nasa tabi ng lalaki. Malakas niyang hinampas ang kamay ng lalaki at sumigaw, "Anong ginagawa mo?" Nagmamatigas ang lalaki at sinabing, "Ano?" Siya nga ang unang humipo sa akin, sabay turo sa batang babae. Pagkatapos, idinawit pa niya si Althea, na nasa unahan ni Marco, upang magdahilan. Narinig ni Althea ang maling paratang ng lalaki at kalmadong itinuro ang CCTV camera sa itaas ng elevator. Kinuha rin niya ang kanyang telepono, kunwaring tatawag sa pulis. Dahil dito, natakot ang lalaki at nagmamadaling tumakas nang bumukas ang pinto ng elevator. Ngunit bago pa man siya makalayo, mabilis siyang nadisarmahan ni Marco gamit ang kanyang kaalaman sa martial arts. Nang dumating si Paulo, na may usapan kay Althea sa gusaling iyon, nalaman niyang si Marco pala ang tumulong. Bagamat planado niyang ipakilala ng maayos si Marco kay Althea, hindi niya inasahan na mangyayari ito sa ganitong sitwasyon. Parehong napangiti ang tatlo sa kakaibang pagkakataon. Ang galing ng taste mo ngayon, Paulo, biro ni Althea. Mukhang nakahanap ka na ng matinong lalaki. Ngunit walang kaalam-alam sina Althea at Paulo na si Marco ay kapatid ni Clara Sandoval. Ang tagumpay ng proyekto. Nakatanggap ng magandang balita si Raph mula sa mga shareholder sa ibang bansa. Ang Project Corazon Phase 2 ay tuluyan ng naaprobahan para sa buong pondo. Sa sobrang saya ni Althea, inimbitahan niya si Raph para mag-dinner bilang pasasalamat. Sa gabing iyon, si Raph, Althea, at Miggy ay naghapunan sa isang marangyang restaurant. Masaya at puno ng tawanan ang kanilang gabi. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, nang bumalik sila mula sa kani-kanilang gawain, si Raph mula sa restroom at si Althea mula sa pagtanggap ng tawag, wala na si Miggy sa kanyang upuan. Nagpanik ang dalawa at naghanap sa buong lugar. Sa wakas, nalaman nilang si Miggy ay pumunta sa isang tindahan upang bumili ng regalo para sa kanyang ina. Ang inosenteng kilos ni Miggy ay nagdala ng magkahalong takot at tuwa sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Raph ang lalim ng pagmamahal niya kay Miggy at kay Althea. Samantalang si Althea naman ay tila nagkaroon ng bagong pananaw, marahil, oras na upang talikuran ang nakaraan at bigyan ng pagkakataon ng kanilang pamilya na mabuo muli. Sa kabilang banda, si Rafael De Leon ay nakatanggap din ng imbitasyon upang maging pangunahing tagapagsalita sa HealthTech Summit bilang isang malaking investor. Habang abala si Ana, ang kanyang sekretarya, sa pag-aayos ng kanyang mga bagahe at pagpili ng mga damit, tinapak ni Raph ang balikat nito at sinabing, "May ilang araw pa bago magsimula ang summit, bakit ang aga mo namang maghanda?" Ngunit nang dumating siya sa Ascent Solutions upang hanapin si Althea, na may balak makipag-ayos at sabay maghanda para sa summit, nalaman niyang maaga itong umalis kasama si Miggy patungong Cebu upang maghanda para sa kaganapan. Biglang naging balisa si Raph. Agad niyang kinuha ang dokumentong inihanda ng kanyang abogado, isang kasunduan sa pagkakasundo na nagsasaad ng kanyang kusang loob na hindi nahahabulin ang buong custody ni Miggy at iminumungkahi ang co-parenting setup. Plano niyang dalhin ito upang makipag-ayos kay Althea. Ana,
Bumili ka ng tiket papuntang Cebu. Yung pinakamagaang flight, utos ni Raph. Ang hindi inaasahang pag-aalaga kay Althea. Pagdating ni Althea at Miggy sa Cebu, bigla silang nakatanggap ng libreng upgrade sa business class sa eroplano. Pagdating sa hotel, sunod-sunod ang mga espesyal na pribilehiyo, isang suite na may tanawin ng dagat, malaking basket ng prutas bilang welcome gift, at personalized na serbisyo sa transportasyon. Nagsimulang maghinala si Althea. Alam niyang posibleng si Raph ang nasa likod ng mga ito, kaya agad niyang tinanggihan ang lahat ng kabutihang loob na ito at humiling na ibalik siya sa orihinal na kwarto na kanyang ni-reserve. Nang makarating si Raph sa hotel at nalaman ang pagtanggi ni Althea, bahagya siyang nadismaya ngunit hindi na rin nagulat. Alam ko namang hindi madaling kumbinsihin si Althea, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang dokumentong inihanda niya. Nagdesisyon siyang hanapin si Althea upang makipag-usap. Ang hindi inaasahang eksena sa hotel lobby. Paglabas ni Raph sa lobby ng hotel, biglang may isang babaeng maganda at elegante ang pananamit ang tumakbo papunta sa kanya, yamakap, at humalik sa kanyang pisngi. Ganoon na lang ang gulat ni Raph, ngunit ang mas masaklap, nakita ng mag-ina ang buong pangyayari. Agad na itinulak ni Raph ang babae at tumakbo papunta kina Althea at Miggy upang magpaliwanag. Paliwanag niya, ang babaeng iyon ay si Ms. Cynthia Tan, ang kanyang adoptive sister at chairman ng Phoenix Holdings. Kada rating lang nito mula sa ibang bansa upang dumalo sa summit. Si Ms. Cynthia, na may dugong Chinese ngunit lumaki sa Amerika, ay kilala sa kanyang kakaibang paggamit ng mga salawikain at idiom na madalas mali ang konteksto, na nagdulot ng maraming nakakatawang sitwasyon. Sa mga susunod na araw, madalas siyang itinatama ni Miggy, na tila nagiging grammar coach niya. Ang maling salita ni Ms. Cynthia. Isang araw, habang nag-uusap sina Ms. Cynthia at Althea tungkol sa custody ni Miggy, sinubukan ni Cynthia na magpakita ng suporta kay Raph ngunit mali ang kanyang ginamit na salita. Althea, masiglang sabi ni Ms. Cynthia, narinig ko na ang lahat mula kay Raph. Sa tingin ko, kailangan natin ng know your enemy, know yourself, and you will win 100 battles. Gusto kong mas makilala ka at si Miggy. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang maghirap mag-isa sa pagpapalaki sa bata. Ang sinabi ni Ms. Cynthia ay tila isang pahiwatig ng digmaan sa pandinig ni Althea. Pakiramdam niya, sinusubukan ng pamilya ni Raph na alamin ang kanyang mga kahinaan upang makuha si Miggy. Hindi kailangan, malamig na sagot ni Althea. Kaya kung alagaan ang anak ko ng mag-isa, hindi ko kailangan ng pagkilala mula sa inyo. Paglingon niya kay Miggy, tinanong niya, Miggy, alam mo ba ang ibig sabihin ng know your enemy, know yourself? Tumango si Miggy. Ginagamit iyon sa digmaan, Mama, hindi sa pakikipagkaibigan. Napahiya si Ms. Cynthia, habang si Raph ay napakamot na lang ng ulo, mukhang nawawalan ng pag-asa. Ang camping na hindi inaasahan. Kinabukasan, nagpumilit si Miggy na magkampang sa malapit na beach. Dahil walang sapat na paghahanda, tumanggi si Althea. Ngunit biglang tumawag si Paulo, ang matalik na kaibigan ni Althea, at sinabing, Althea, magkampang tayo ngayong weekend. Ako na ang bahala sa lahat, tent, pagkain, gamit, kayo na lang ni Miggy ang kulang. Paano mo nalaman na gusto ni Miggy magkampang? Tanong ni Althea. Sinabi niya sa akin, mabilis na sagot ni Paulo. Ang totoo, si Miggy ang lihim na tumawag kay Paulo upang humingi ng tulong. Pumayag si Althea at sumama kay Miggy sa beach. Ngunit pagdating nila, hindi si Paulo ang sumalubong kundi si Raph, nakatayo sa tabi ng isang malaking tent, nakangiti at kamakaway. Napagtanto ni Althea na muli na naman siyang naloko ng mag-ama, pati na ang kanyang kaibigang traidor. Bagamat naiinis sa umpisa, unti-unting lamambat ang puso ni Althea nang makita ang kasiyahan ni Miggy habang naglalaro kasama ang kanyang ama. Ang mga sandaling sinusubukan niyang itulak palayo ay tila kusang bumabalik sa kanya.
Ang sandali ng pagkakalapit. Nang gabing iyon, matapos ang masayang araw sa beach, bumalik sila sa hotel. Habang naglalaro pa si Miggy sa kwarto ni Raph, napagod si Althea at nakatulog sa sofa habang gumagawa ng presentation para sa summit. Nang makita ni Raph na natutulog si Althea, dahan-dahan niya itong binuhat upang dalhin sa kanyang kwarto. Nagising si Althea at nakita ang mukha ni Raph na napakalapit. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng kwarto, tila parehong tumigil ang kanilang mga puso. Unti-unting lumapit ang kanilang mga labi. Ngunit biglang nagising si Miggy at tanong nito, "Bakit po kayo magkadikit, Mama at Papa?" Naputol ang sandali, at parehong nahiya sina Raph at Althea. Sayang. Kung wala lang si Miggy, napaisip si Raph. Ang malaking pahayag sa summit. Dumating ang araw ng Health Tech Summit. Habang naghahanda si Althea para sa kanyang presentasyon, bigla siyang inabisuhan na kanselado ang kanyang bahagi. Napag-alaman niyang si Victor Salcedo, sa tulong ni Isabel Diaz, ay gumawa ng paraan upang ipahinto ang kanyang presentasyon. Hindi pumayag si Althea na mawalan ng pagkakataon. Tumayo siya sa entablado at nagsalita, "Alam kong tapos na ang programa, ngunit hinihiling ko sa inyong manatili ng 10 minuto. Ang Project Corazon Phase 2 ay isang makabagong proyekto na maaaring magbago sa hinaharap ng medikal na teknolohiya. Kung interesado kayo, pakinggan ninyo ako." Ang kanyang tapang at determinasyon ay humanga sa mga tao. Maraming eksperto ang nanatili upang makinig. Sa loob ng 10 minuto, naipakita ni Althea ang kanyang galing at dedikasyon, na nagresulta sa tagumpay ng kanyang presentasyon. Sa audience, si Raph ay proud na proud, palihim na ngumiti habang pinapalakpakan si Althea. Ang pagkakaisa ng pamilya. Sa gala dinner matapos ang summit, biglang nilapitan ni Isabel Diaz si Miggy upang guluhin ang bata. Sa harap ng lahat, sinubukan niyang hiyain si Althea sa pamamagitan ng mga mapanirang salita. Ngunit hindi ito hinayaan ni Raph. Tumayo siya sa harap ng lahat at buong tapang na sinabi, "Ako si Rafael de Leon, at ako ang ama ni Miguelito Reyes." Ang pahayag na ito ay nagpatahimik sa lahat, at si Althea ay tahimik na napangiti, naramdaman ang suporta ng ama ni Miggy. Sa gabing iyon, tila unti-unting naghilom ang sugat ng nakaraan. Ang pamilya nila ay muling nagkakaisa, hindi lamang para kay Miggy, kundi para rin sa isa't isa. Sa kagustuhan ni Sofia na pasayahin si Dr. Santos, inimbitahan niya itong manood ng horror movie sa sinehan. Habang nanunood, tila hindi interesado si Dr. Santos sa pelikula, ngunit si Sofia ay panay ang paghanap ng dahilan upang makalapit sa kanya. Sa bawat nakakatakot na eksena, bigla na lamang siyang kakapit sa braso ni Dr. Santos, kunwaring natatakot. Sa kabila ng ilang beses na pag-iwas ni Dr. Santos, hindi sumuko si Sofia. Sa huli, buong tapang niyang hinawakan ang braso ng doktor at hindi na ito binitiwan hanggang matapos ang pelikula. Paglabas nila sa sinehan, matapat na inamin ni Sofia, "Alam kong hindi mo gusto ang horror movies. Pinili ko ito dahil gusto ko lang makalapit sa'yo." Dagdag pa niya, may halong kabuoang sinseridad, "Alam kong hindi mo pa nakakalimutan si Althea. Pero ayos lang. Naniniwala akong balang araw, makakalimutan mo rin siya. Kung sa kanya, isa ka lang supporting role, sa akin, ikaw ang bida." Sa harap ng matapat at masiglang mga salita ni Sofia, naramdaman ni Dr. Santos ang kakaibang init sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, siya ang nag-imbita kay Sofia na mag-dinner pagkatapos ng sinehan. Ang lasing na Althea sa Cebu. Samantala, sa Cebu, matapos ang gala dinner ng summit, si Althea, na bahagyang lasing, ay biglang tumingin kay Raph, hawak ang kanyang braso, at matapang na nagtanong, "Raph, mahal mo pa rin ba ako?" Nabigla si Raph sa tanong na iyon. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nawalan ng balanse si Althea at naduwal sa kanyang damit. Walang nagawa si Raph kundi dalhin siya pabalik sa hotel. Habang nagpapalit ng damit sa banyo, si Althea naman ay tuluyan ng nakatulog sa kama, lasing na lasing.
Kinaumagahan, nagising si Althea na may matinding sakit ng ulo. Habang pilit niyang inaalala ang nangyari noong gabi, napuno siya ng pagsisisi. Hindi talaga maganda ang alak, bulong niya sa sarili. Gusto niyang harapin si Raph upang linawin ang nangyari, ngunit bago pa niya magawa iyon, sinurpresa siya ni Raph ng isang kakaibang pagtatanghal. Ang kwento ni Raph gamit ang puppet show. Si Raph ay naghanda ng 2 maliit na puppet, isang kahawig niya at isa pang kahawig ni Althea. Ginamit niya ang mga ito upang ikwento ang kanilang nakaraan, mula sa kanilang unang pagkikita na puno ng hindi pagkakaunawaan, ang mga matatamis na sandali nila, hanggang sa mga sugat na iniwan ng kanilang paghihiwalay. Habang ginagawa ito, humingi siya ng tawad kay Althea sa lahat ng sakit na naidulot niya at nagpasalamat sa kanya sa pagiging matatag at sa maayos na pagpapalaki kay Miggy. Alam kong hindi sapat ang mga salita upang bumawi, sabi ni Raph, puno ng emosyon, pero nangangako ako, gagamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko upang mahalin at alagaan kayong mag-ina. Sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Althea ang kanyang mga luha. Pagkatapos, inilabas ni Raph ang isang bracelet na 5 taon na niyang itinabi, isang regalong dapat niyang ibigay kay Althea bago pa man sila nagkalayo. Maingat niyang isinuot ito sa kamay ni Althea. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga mata, handa na siyang muling magtapat ng pag-ibig, ngunit ang biglang pagdating ni Marco. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto, at pumasok si Marco, halatang balisa at puno ng emosyon. Ate Althea, sigaw niya. May kailangan akong itanong sa'yo. Nagulat si Althea. Marco, anong nangyari? Gusto kong malaman, sabi ni Marco, nanginginig ang boses. Totoo bang si Ate Clara Sandoval, ang ate ko, ay namatay sa aksidente ng bus 5 taon na ang nakalipas? At totoo bang sa huling sandali, ikaw ang bumaba sa bus para iligtas ang sarili mo habang naiwan si Ate Clara? Ikaw ba ang dahilan kung bakit siya namatay? Hawak ni Marco ang isang ulat mula sa pulisya na nagsasabing ang kanyang nawawalang kapatid na si Clara ay namatay sa isang aksidente ng bus sa Sitio Diwa. Ayon sa ulat, kasama si Althea sa bus noong mangyari ang aksidente, at siya ang tanging nakaligtas. Dahil dito, inakala ni Marco na maaaring may kinalaman si Althea sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang pag-aakusa ni Marco at ang pagdududa ni Raph. Sa harap ng mabigat na akusasyon ni Marco, natigilan si Althea. Ang sakit ng pagkawala ni Clara ay muling bumalik, ngunit ngayon ay sinamahan ng sakit ng pagiging pinaghihinalaan. Lumapit si Raph at seryosong nagtanong, Althea, totoo ba ang sinasabi niya? Ano ba talaga ang nangyari kay Clara? Sa halip na magpaliwanag, naramdaman ni Althea ang matinding kirot sa kanyang puso. Ang lalaking kakasabi lang ng mga matatamis na pangako ay ngayoy nagdududa sa kanya. Sa sakit at pagkadismaya, tumayo si Althea, tumingin sa kanilang dalawa, at malamig na sinabi, kung may duda kayo, idulog niyo ako sa korte. Pagkatapos, itinuro niya ang pinto at sinabing, pakilabas na lang. Ang paglalakbay sa Sitio Diwa. Sa tulong ng pulisya, natagpuan nila ang isang matandang saksi na naroroon noong naganap ang aksidente. Ayon sa saksi, habang nagkakagulo ang mga pasahero upang makalabas ng bus, magkasamang bumaba sina Clara at Althea. Ngunit biglang bumalik si Clara upang kunin ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang bag, isang larawan. Sinubukan ni Althea na hatakin si Clara pabalik, ngunit sa kasamaang palad, bumaliktad ang bus at natabunan si Clara. Nakikita ko ang lahat, sabi ng saksi. Walang kasalanan ang babaeng ito, itinuro si Althea. Sinubukan pa nga niyang iligtas ang kaibigan niya. Ang paghingi ng tawad ni Marco. Sa narinig, napaiyak si Marco at humingi ng tawad kay Althea. Patawarin mo ako, Ate Althea. Hindi ko alam ang buong kwento. Tumango si Althea. Ngunit halata sa kanyang mukha na ang sugat ng nakaraan ay hindi madaling maghilom. Ang muling pagbawi ni Raph. Samantala, si Raph, na tahimik lamang habang nagaganap ang lahat, ay muling lumapit kay Althea. Patawarin mo rin ako, sabi niya.
Dapat mas nagtitiwala ako sa'yo. Hindi sumagot si Althea, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang bahagyang pagkalambot ng kanyang puso. Sa kanilang pagbabalik mula sa Sitio Diwa, tila unti-unting bumabalik ang tiwala at pagmamahal sa pagitan nina Althea at Raph. Ngunit alam nilang marami pa silang kailangang ayusin, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang mga sarili. Sa kalaliman ng gabi, habang abala si Rafael sa kanyang opisina, patuloy niyang tinatapos ang mga naiwang gawain. Dumating si Althea, dala ang gamot para sa kanya. Napansin niyang abala pa rin ito sa trabaho kahit bagong labas lang ng ospital. Bahagyang napasimangot si Althea. Kailangan mong magpahinga ng maayos, paalala niya. Oo na, alam ko na, sagot ni Rafael, ngunit hindi inalis ang mga mata sa screen ng laptop. Maya-maya, tumingin siya kay Althea, ngumiti ng pilyo, at sinabing, ang lapit-lapit mo lang sa sala, pero bakit parang mas lalo kitang namimiss? Halika dito, samahan mo ako. Hinayla niya si Althea paupo sa tabi niya. Pagkatapos, seryosong ibinahagi ni Rafael ang balitang nalaman nila ni Ms. Cynthia, ang balak ng pinakamalaking shareholder ng Ascent Solutions na ibenta ang kanilang mga shares. Ipinaliwanag niya ang posibleng epekto nito sa Project Corazon, ang AI heart model na pinakamalaking proyekto ni Althea. Nang marinig ito, nag-alala si Althea. Paano na ang project? Paano na ang mga plano natin? Tanong niya, halatang kinakabahan. Ngumiti si Rafael at hinawakan ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ngunit sinabi ni Althea na kailangan niyang umuwi kasama si Miggy at babalik na lang kinabukasan upang alagaan si Rafael. Sa puntong ito, muling naglabas ng drama si Rafael. Alam mo, ang sakit sa puso, napakadelikado niyan. Napakamonghe, napakabiglaan. Pwede akong mawala kahit anong oras. Pero sige, umuwi ka na lang, para hindi ka masyadong masaktan kung may mangyari sa akin. Sa labas ng pinto, narinig ni Miggy ang usapan at agad sumali sa drama ng kanyang ama, Mama, umuwi ka na po. Hayaan mo na lang kaming dalawang may sakit sa puso ang mag-alaga sa isa't isa. Alam ni Althea na nagpapanggap lang ang mag-ama, ngunit hindi niya magawang kontrahin ang kanilang drama. Sa wakas, napabuntong hininga siya, kumuha ng silya, at umupo sa tabi ng kama ni Rafael. Dito na lang ako matutulog, para kung may kailangan ka sa gabi, madali akong makakatulong. Biglang kumislap ang mga mata ni Rafael. Kahit anong kailangan, tanong niya, may halong biro. Naramdaman ni Althea ang ibig sabihin ng tanong niya, kaya agad niyang hinablat ang unan at inihagis ito sa mukha ni Rafael. Sa kabila ng inis, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa huli, napapayag na naman siya ni Rafael na manatili buong gabi. Ang alalahanin ni Althea. Kinabukasan, nagdesisyon si Althea na alamin ang sitwasyon ng kumpanya. Kasama si Paulo, nagpunta sila kay CEO Enriquez upang makuha ang kumpirmasyon tungkol sa balitang pagbebenta ng shares. Totoo ang narinig nyo, walang pakialam na sagot ni Enriquez. Kaya bilisin nyo ang trabaho nyo. Gawin nyo ang lahat para maging maganda ang resulta ng mga proyekto. Sa ganitong paraan, mas mataas ang presyo ng kumpanya kapag ibinenta. Labis na nadismaya si Althea sa sagot ng CEO. Hindi nito iniisip ang kapakanan ng mga empleyado o ang mga proyektong pinaghirapan ng lahat. Sa halip, puro pansariling interes lamang ang iniisip nito. Ang palm ni Ms. Cynthia. Samantala, tumawag si Ms. Cynthia kay Althea upang magpaalam. Kailangan na niyang bumalik sa ibang bansa. Ngunit bago siya umalis, nakiusap siya kay Althea, alagaan mo si Rafael. Alam kong maraming kalokohan ang kapatid ko, pero mula pagkabata, kulang siya sa pagmamahal ng pamilya. Ikaw at si Miggy ang tanging pamilya niya ngayon. Sa harap ng sinserong pakiusap ni Ms. Cynthia, hindi nagawang tumanggi ni Althea. Pumayag siya, ngunit hindi niya inaasahan ang sorpresa ni Rafael pagdating niya sa bahay nito. Ang romantic surprise ni Rafael. Sa likod ng bahay ni Rafael,
Naghanda siya ng isang romantikong setup, mga ilaw na nakasabit, mabangong kandila, rosas, at isang malaking screen na nagpapakita ng mga bituin sa kalangitan. Ito ang paraan ko ng pasasalamat sa pag-aalaga mo sa akin, sabi ni Rafael habang hinahawakan ang kamay ni Althea. Habang pinapanood ang mga bituin, hindi maiwasan ni Althea ang mag-alala tungkol sa kumpanya. Napansin ito ni Rafael, kaya niyakap niya ito at sinabing, huwag kang mag-alala. Gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos. Ang lahat ng iba pa, ako na ang bahala. Lagi akong nasa likod mo, nakabantay at sumusuporta. Sa mga salitang iyon, tuluyang natunaw ang puso ni Althea. Ang pagtatagpo kay Victor Salcedo. Kinabukasan, habang kumukuha ng medical report ni Rafael sa ospital, aksidenteng nakita ni Althea si Victor Salcedo. Ipinagyabang ni Victor na nakikipag-usap na siya sa mga shareholders ng Ascent Solutions upang bilhin ang kumpanya. Sinabi niyang kung gusto ni Althea malaman ang detalye, sumama ito sa kanya. Bagamat labis ang pagkamuhi kay Victor, napilitan si Althea na sumama dahil sa pag-aalala sa Project Corazon. Dinala siya ni Victor sa isang liblib na lugar sa tabi ng ilog. Doon, sinubukan ni Victor na gamitin ang nakaraan upang pilitin si Althea na sumunod sa kanya. Ano bang kulang sa akin? Tanong ni Victor habang pilit na niyayakap si Althea. Bakit si Rafael? Pwede, pero ako, hindi. Sa kabila ng takot, nagawa ni Althea na ipagtanggol ang sarili. Isang malakas na sipa sa tuhod at siko sa tiyan ang nagpatamba kay Victor. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang manginig dahil sa trauma ng nakaraan. Ang pagdating ni Rafael. Eksaktong dumating si Rafael sa lugar at nakita ang nangyari. Agad niyang binalot si Althea ng kanyang jacket at niyakap ito ng mahigpit. Huwag kang matakot, narito na ako, bulong niya. Sa ospital, sinamahan ni Rafael si Althea habang nagpapahinga siya. Nang marinig niya ang buong kwento ng pananamantala ni Victor noong nakaraan, hindi niya napigil ang magalit. Ngunit nang tanungin niya kung bakit pumayag si Althea na makipagkita kay Victor sa Makati Grand Hotel noon, ipinaliwanag ni Althea na ginawa niya iyon para kay Miggy. Kailangan ko ang tulong ng kanyang biyenan, isang kilalang heart surgeon, para sa operasyon ni Miggy noon. Wala akong ibang pagpipilian, paliwanag niya. Labis ang pagsisisi ni Rafael. Sa halip na tulungan si Althea noon, iniwan niya ito at sinaktan pa ng mga masasakit na salita. Ngayon, gusto niyang bumawi at siguraduhing mananagot si Victor sa lahat ng ginawa nito. Ang pagbabanta ni Rafael kay Victor. Sa ospital, hinarap ni Rafael si Victor na nagbanta pang kakasuhan si Althea ng pananakit. Ngumiti lamang si Rafael at sinabing, subukan mo. Pero siguraduhin mong handa ka rin sa pagbubukas ng kaso ng sexual harassment laban sa iyo. At kapag kumalat ang balitang ito, tingnan natin kung ano ang sasabihin ng mga shareholders ng Salcedo Group. Hindi nakapagsalita si Victor. Alam niyang wala siyang laban kay Rafael. Sa labas ng silid, narinig ni Althea ang buong pag-uusap. Napaluha siya sa mga salitang sinabi ni Rafael upang ipagtanggol siya. Ikaw at si Miggy ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, sabi ni Rafael. At habang ako'y nabubuhay, walang sino man ang pwedeng manakit sa inyo. Sa wakas, tuluyang naghilom ang sugat ng nakaraan. Muling nagtagpo ang kanilang mga puso, at sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, muling nabuhay ang kanilang pagmamahalan. Kinaumagahan, ipinatawag ni Paulo sina CEO Enriquez at Althea upang ipresenta ang isang matapang na plano. Iminungkahi niya na silang tatlo, bilang mga kinatawan ng kasalukuyang pamunuan ng Ascent Solutions, ay magsanib puwersa upang bilhin ang mga shares na ibinebenta ng pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Kung magtutulungan tayo, paliwanag ni Paulo, at makakuha ng suporta mula sa mga venture capital, VC, at private equity, firms na may magagandang ugnayan sa atin, maaari tayong lumahok sa bidding bilang isang grupo ng pamunuan, management buyout, MBO. Sa ganitong paraan,
mas mataas ang tsansa nating manalo laban sa Salcedo Group o iba pang mga kalaban. Sumang-ayon si Althea sa ambisyosong plano ni Paulo. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, pumayag din si CEO Enriquez, ngunit may kondisyon, kung makakahanap kayo ng mga potensyal na investors sa loob ng 2 linggo, sasama ako sa inyo. Ang diskarte ni Rafael. Pagka-uwi, sinabi ni Althea kay Rafael ang tungkol sa plano ng MBO. Nag-usap silang dalawa at tinantya ang halaga ng kumpanya. Ayon sa kanilang kalkulasyon, ang market value ng Ascent Solutions ay nasa pagitan ng 1 bilyon hanggang 1.2 bilyon peso. Kaya't kung nais nilang bilhin ang karamihan ng shares, kailangan nilang makalakam ng hindi bababa sa 1 bilyon peso. Ang Phoenix Holdings ay handang mag-invest ng 500 milyong peso, sabi ni Rafael. Pero ang natitirang halaga, kailangan niyong maghanap ng iba pang investors para matugunan. Dagdag pa niya, isa pang kondisyon, kahit gaano karami ang investors na makuha niyo, hindi dapat lumampas ang kabuuang puhunan nila sa halagang iaambag ng Phoenix Holdings. Gusto kong ako ang may kontrol sa kumpanya pagkatapos ng deal. Walang tumutol sa kondisyon ni Rafael. Huwag kang mag-alala tungkol sa kontrata, sabi ni Rafael kay Althea, may halong biro. Pero tandaan mo, ang proyekto na ito ay nagkakahalaga ng 500 milyong peso. Siyempre, kailangan kong siguruhin ang return on investment ko. Nakangiti si Althea, tumugon siya ng pabiro, huwag kang mag-alala, Seth. Sigurado akong makukuha mo ang return na gusto mo, sa maraming paraan. Ang pagsubok ni Sofia kay Dr. Santos. Samantala, si Sofia, na matagal nang may gusto kay Dr. Santos, ay nagdesisyon na gumawa ng kakaibang hakbang. Sa halip na direktang ipakita ang nararamdaman niya, tinulungan niya si Dr. Santos na magpraktis sa pagpapahayag ng damdamin kay Althea, ang babaeng alam niyang minsang nagustuhan ni Dr. Santos. Sa isang romantikong coffee shop na inorganisa ni Sofia, tinuruan niya si Dr. Santos kung paano magtapat ng damdamin. Althea, gusto kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Ang pinakamahalaga ay ang huling hakbang, dagdag ni Sofia, tingnan mo siya sa mata ng buong pagmamahal, tapos sabihin mo ang huling linya. Ngunit hindi alam ni Sofia na sa mga pagkakataong ito, unti-unting napagtanto ni Dr. Santos na ang tunay na nagugustuhan niya ay si Sofia, sa kabila ng kanyang pagiging masayahin, masigasig, at taos-puso. Ang pagbabago ng puso ni Dr. Santos. Pagkatapos umalis ni Sofia upang bigyan ng espasyo, si Dr. Santos at Althea, dumating si Althea sa coffee shop, upang kunin ang ilang libro na hiniram ni Dr. Santos. Sa harap ng babaeng minsang pinangarap niya, si Dr. Santos ay nagdesisyon na hindi na magtapat ng damdamin. Sa halip, ngumiti siya at binati si Althea ng kaligayahan kasama si Rafael. Pagkatapos, umalis si Dr. Santos upang sundan ang sariling kaligayahan, si Sofia. Ang pag-aamin ni Dr. Santos kay Sofia. Sa gabi, nakita ni Dr. Santos si Sofia na naglalakad pa uwi. Bagamat medyo mahiyain at awkward, nag-ipon siya ng lakas ng loob upang magsalita. Sofia, gusto kita, sigaw niya. Alam mo, dati gusto ko si Althea, pero hindi na ngayon. Tinanggihan ka niya, tanong ni Sofia, may halong pagkadismaya. Hindi ganun, sagot ni Dr. Santos. Ngunit habang nagpapaliwanag, lalo lang siyang nalito. Ang ibig kong sabihin, dati gusto ko siya, pero ngayon gusto kita. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero ikaw ang gusto ko. Sa halip na matuwa, inakala ni Sofia na siya ay second choice ni Dr. Santos. Galit siyang tumakbo pa uwi, iniwan ang doktor na halos mabaliw sa kanyang sariling kabiguan. Ang pagpupursige ni Dr. Santos. Hindi sumuko si Dr. Santos. Araw-araw, naghahatid siya ng bouquet ng rosas sa ospital, naghihintay sa labas para kay Sofia. Kahit paulit-ulit siyang tinatanggihan at binabalik ang mga bulaklak, nanatili siyang matatag. Isang gabi,
nagpunta si Sofia sa isang bar sa BGC upang makipagkita sa mga kaibigan. Ngunit iniwan siya ng mga ito. Habang nag-iisa, nilapitan siya ng isang lalaking lasing, nag-alok ng inumin, at nagpakita ng hindi magagandang pag-uugali. Nang sinubukan niyang umalis, pinigilan siya ng lalaki. Ang pagligtas ni Dr. Santos. Sa tamang pagkakataon, dumating si Dr. Santos upang iligtas si Sofia. Pinigilan niya ang lalaki at hinarap ito ng buong tapang. Pagkatapos, binalingan niya si Sofia at sinabing, "Sofia, hindi ka kailanman naging second choice ko. Hindi ka rin kailanman naging spare tire. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero ikaw ang gusto kong makita araw-araw. Ikaw ang gusto kong yakapin pagkatapos ng bawat operasyon. Ikaw ang nagpapagaan ng araw ko." Sa mga salitang iyon, tuluyang natunaw ang puso ni Sofia. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng masinsinan, nalasing si Dr. Santos dahil sa sobrang alak at natulog sa balikat ni Sofia. Ang pagsubok ni Sofia. Dinala ni Sofia si Dr. Santos pauwi sa kanyang apartment. Bago siya umalis, sinabi niya, "Dr. Santos, tayo'y magpustahan. Kung bukas ng umaga, naaalala mo pa ang lahat ng sinabi mo ngayong gabi, dalhin mo sa akin ang pinakamagandang bouquet ng rosas. Kung hindi mo maalala, ibig sabihin, wala talagang tadhana sa pagitan natin." Kinabukasan, habang nag-eehersisyo si Sofia sa park, biglang lumitaw si Dr. Santos na may dalang bouquet ng pulang rosas. Sa harap ng kanyang determinasyon at taos-pusong damdamin, tuluyan nang bumigay si Sofia at tinanggap ang pag-ibig ni Dr. Santos. Ang sakripisyo ni Althea para sa MBO. Samantala, upang makalakam ng pondo para sa MBO, nagdesisyon si Althea na ibenta ang kanyang bahay sa Quezon City. Bagamat masakit para sa kanya, alam niyang ito ang tamang hakbang upang maipagpatuloy ang kanyang pangarap. Nang malaman ni Rafael ang plano, agad siyang tumulong sa paghahanap ng buyer. Ngunit ang tunay na layunin niya ay ang paglipat ni Althea at Miggy sa kanyang mansion. Sa huli, pumayag si Althea na lumipat, ngunit hindi niya naiwasang malungkot sa pag-alis sa bahay na matagal na niyang minahal. "Huwag kang malungkot," sabi ni Rafael habang niyayakap siya. "Kung gusto mo, hindi natin kailangang ibenta ang bahay. Pero, gusto ko lang na makasama kayo dito." Sa wakas, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Althea at Rafael, isang buhay na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Nang gabing iyon, pagbalik ni na Althea at Rafael sa opisina, sinalubong sila ni Bianca na may halatang kaba sa mukha. Ibinunyag nito ang plano ng pakikinig sa kanila ni Director Acosta gamit ang isang nakatagong recording device. Napagtanto ni Rafael ang kahulugan ng mga kakaibang kilos ng Salcedo Group nitong mga nakaraang araw. Hindi na nakapagtataka, sabi niya. Mukhang masyado silang tahimik, gamitin natin ito sa ating pabor. Sumang-ayon si Althea sa ideya ni Rafael. Nagdesisyon silang gumamit ng estratehiyang, tuwang-tuwa sa bitag, magbibigay sila ng maling impormasyon upang linlangin ang kalaban. Ang pagbuo ng tiwala sa MBO, sa tulong ni Rafael bilang pangunahing investor, mabilis na nakuha ni Althea ang tiwala ng iba pang miyembro ng grupo ng MBO. Sabi ni Paulo, "Ikaw ang pinakamalaking biyaya sa aming plano," biro ni Althea kay Rafael. Ngumiti si Rafael at sumagot, "Ngayon, naniniwala ka na rin, di ba?" Sabay kindat. Ngunit bago pa man maging masyadong romantiko ang kanilang usapan, biglang nag-alarm ang smartwatch ni Rafael, na nagsasabing may abnormalidad sa kanyang tibok ng puso. "Hayaan mo na yan," sabi ni Rafael. "Madalas naman mangyari yan kapag malapit ako sayo." Kinabukasan, maingat na pinasuri ni Rafael ang smartwatch upang tiyakin kung ito ba'y sira o may tunay na problema sa kanyang kalusugan. "Sabi ko naman sa inyo, malakas pa ako," ani Rafael, na pilit na nagtatago ng pag-aalala. Ang estratehiya ng tiwala. Samantala, sinimulan ni na Althea, Paulo, at CEO Enriquez ang estratehiya ng maling impormasyon. Sinabi ni Bianca kay Acosta na matagumpay niyang nailagay ang recording device
Sa loob ng opisina, kunwari nag-usap sina Althea at Paulo tungkol sa kalokohan ni Acosta. Hindi ko pa nakakita ng ganitong kagarapol na tao, ani Paulo. Parang daga sa imburnal na nag-aakalang gwapo siya. Tumawa si Althea at sumagot, tama ka. Isang taong walang kwenta, walang dignidad, at walang talento. Pagkatapos nito, kunwari nilang pinag-usapan ang presyo ng kanilang bid sa shares ng kumpanya. Sinabi ni Paulo ang pekeng halaga na 1.29 bilyon peso. Si Acosta, na nakikinig sa recording device, ay tuwang-tuwa sa kanyang narinig at agad na ibinunyag ito kay Victor Salcedo. Ang hindi inaasahang resulta ng auction. Sa araw ng auction, laking gulat ng grupo ng MBO nang malaman nilang natalo sila sa bidding. Ang Salcedo Group ang nanalo sa halagang 1.332 bilyon peso, mas mataas lamang ng 2 milyong peso sa kanilang bid. Imposible ito, ani Althea. Paano nila nakuha ang eksaktong halaga ng ating bid? Napakaduda ng lahat ng ito. Labis ang pagkadismaya at pagkabigo ng grupo ng MBO. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, nabigo silang makuha ang kontrol sa kumpanya. Si Althea, na nagbigay ng lahat ng kanyang oras at lakas para sa proyektong ito, ay nakaramdam ng matinding lungkot at kawalang pag-asa. Ang suporta ni Rafael at Miggy. Sa kabila ng pagkatalo, nanatili si Rafael sa tabi ni Althea. Voy, si Lane. Chong se lun lun Wuvi, biro ni Rafael, na ginawang mas magaan ang sitwasyon. Mama, kaya mo yan, sabi naman ni Miggy habang niyayakap ang kanyang ina. Ang suporta ng kanyang pamilya ang nagbigay kay Althea ng lakas upang bumangon muli. Nagdesisyon siyang magbitiw sa Ascent Solutions, ngunit bago iyon, tiniyak niyang maayos ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan sa Project Corazon. Paulo, ikaw na ang bahala sa kanila, sabi niya. Hanggat nandito ka, alam kong hindi sila mapapabayaan. Ang pagharap kay Victor Salcedo. Sa kanyang pagbibitiw, hinarap ni Althea si Victor Salcedo. Sa halip na tanggapin ang kanyang resignation letter, inalok siya ni Victor ng posisyon bilang co ng kumpanya. Ngunit dahil kilala na ni Althea ang tunay na kulay ni Victor, agad niyang tinanggihan ang alok. Hindi nasiyahan si Victor at nagbanta, kung aalis ka, sisiguraduhin kong mawawalan ng trabaho ang mga malalapit sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi sila makakabangon muli. Sa kabila ng galit, pinili ni Althea na manatili sa kumpanya upang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Ang plano ni Rafael. Habang si Althea ay nasa gitna ng laban sa loob ng Ascent Solutions, sinimulan ni Rafael ang kanyang sariling misyon upang pabagsakin si Victor Salcedo. Sa tulong ng kanyang team, nalaman nila ang mga ilegal na gawain ni Victor, pati na rin ang papel ni MS, Isabel Diaz sa mga ito. Ang pagtalikod ni MS, Isabel Diaz. Matapos malaman ang tunay na intensyon ni Victor, nagdesisyon si MS, Isabel na bumaliktad laban sa kanya. Ngunit bago niya maibigay ang mga ebidensya kay Rafael, sinalakay ng mga tauhan ni Victor ang kanyang apartment at kinuha ang lahat ng kanyang dokumento. Sa kabutihang palad, dumating si Rafael at ang kanyang assistant na si Ana upang iligtas si MS, Isabel at dalhin siya sa isang ligtas na lugar. Huwag kang mag-alala, sabi ni Rafael. Sisiguraduhin naming hindi ka mahahanap ni Victor. Bagamat nag-aalangan sa simula, napagtanto ni MS, Isabel na wala na siyang ibang mapagpipilian kundi ang makipagtulungan kay Rafael. Ang pagharap ni Rafael kay Victor. Sa isang pagkakataon, muling nagkita sina Rafael at Victor sa kalsada. Muling nagbanta si Victor, ngunit hindi natinag si Rafael. Gawin mo ang gusto mo, sabi ni Rafael. Pero tandaan mo, hindi kita titigilan hanggang hindi ka napapanagot sa lahat ng ginawa mo. Ang pagtatapos ng laban. Sa kabila ng lahat ng hirap, nanatiling matatag si Althea sa kanyang laban. Sa tulong ni Rafael, unti-unting nabuo ang plano upang ilantad ang mga kasalanan ni Victor Salcedo at ibalik ang hustisya sa Ascent Solutions. Ang kanilang laban ay hindi lamang laban para sa kumpanya, kundi laban din para sa kanilang dignidad, prinsipyo,
at pagmamahal sa isa't isa. Kinabukasan, sa opisina, muling sinubukan ni Director Acosta na magpakawala ng mga bastos na salita kay Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakapagpigil. Sa harap ng maraming kasamahan, sinampal niya si Acosta ng malakas, na nag-iwan ng marka sa mukha nito. Ang mga empleyado, na matagal nang naiinis kay Acosta, ay hindi lang nanood kundi nagbigay pa ng mga mapanuyang komento. Galit na galit si Acosta at nagbanta na tatawag ng pulis para ireklamo si Althea ng pananakit. Ngunit bago pa siya makatawag, isang malakas at matapang na boses ang narinig mula sa likod, sino ang tatawag ng pulis? Sa tingin ko, ikaw ang dapat kausapin ng mga pulis, Director Acosta. Laking gulat ng lahat nang makita si Bianca na kasama ang mga pulis. Matapos ang buong gabi ng pag-iisip, naglakas loob si Bianca na magsampa ng reklamo laban kay Acosta. May dala siyang mga ebidensya, mga recording at mensahe, na nagpapatunay sa mga ginawang harassment ni Acosta. Dinala si Acosta sa presinto para imbestigahan. Samantala, dahil sa ginawa ni Althea, siya rin ay sumama sa presinto. Ngunit matapos ipaliwanag na ang kanyang ginawa ay isang akto ng self-defense upang protektahan ang sarili at si Bianca mula sa verbal harassment, pinalaya siya matapos ang isang babala. Si Rafael naman ang nag-bail sa kanya. Nang malaman ni Rafael ang nangyari, dali-dali siyang pumunta sa presinto. Nang makita niyang ligtas si Althea, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ang tagumpay ni Bianca at ang bagong panimula sa Ascent Solutions. Nang mabalitaan ng mga empleyado ang pagkakaaresto kay Acosta, tuwang-tuwa sila. Ang mga dati nagmamaliit kay Bianca ay ngayon ay humahanga sa kanyang tapang. Agad ding naglabas ng bagong patakaran si Paulo bilang Vice President, maaari nang magsuot ng kahit anong damit basta't disente at maayos sa trabaho. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Althea sa harap ng lahat, tayo, lalo na ang mga kababaihan, ay may karapatang ipaglaban ang ating sarili laban sa diskriminasyon at harassment sa trabaho. Huwag tayong manahimik. Ang kanyang pahayag ay sinalubong ng masigabong palakpakan mula sa mga empleyado. Ang paglantad ng nakaraan ni Victor Salcedo. Sa gitna ng kasiyahan, biglang napansin ni Paulo at Althea ang isang trending na post sa social media. Ang nilalaman nito ay naglalantad ng ginawa ni Victor Salcedo kay Althea 5 taon na ang nakalilipas. Sa kabilang banda, galit na galit si Victor nang makita ang post. Pinagalitan niya ang PR team ng Salcedo Group at inutusan silang alisin ang post sa loob ng 1 oras. Pagkatapos, tumawag siya kay Althea at nagbanta, akala mo ba, sa pamamagitan ng paglalantad kay Acosta, magagawa mong sirain ako? Maghahain ako ng kaso laban sa iyo sa salang paninirang puri. Sinundan ito ng isang kwento mula kay Victor na puno ng pananakot. Ikinwento niya ang tungkol sa isang aso ng kanyang asawa na hindi niya gusto, na sa huli ay pinahamak niya sa pamamagitan ng pagpapakawala nito malapit sa isang agresibong pitbull. Alam mo kung bakit ko sinasabi ito sa'yo, tanong ni Victor, na may mapanirang ngiti. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung ano ang mangyayari sa mga bagay na kinamumuhian ko. Ang pagsubok kay Althea. Habang pauwi si Althea, isang motorsiklo ang biglang bumangga sa kanya mula sa likod. Bumagsak siya sa kalsada, at ang kanyang bukong-bukong ay namaga at nagkaroon ng pasa. Agad siyang dinala sa ospital. Nang malaman ito ni Rafael, labis siyang nag-alala at sinisi ang sarili. Kung mas maaga lang akong dumating para sunduin siya, bulong niya sa sarili. Pinagsuspetsahan nila na ang insidente ay may kinalaman kay Victor. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Althea kay Rafael na huwag gumawa ng anumang mapanganib na hakbang laban kay Victor. Ngunit sa puso ni Rafael, may plano na siyang ginagawa. Ang pagsalba ni Ms. Isabel Diaz. Matapos gumaling ang bukong-bukong ni Althea, dinala siya ni Rafael upang makipagkita sa isang mahalagang kakampi. Si Ms. Isabel Diaz pala ang nagpakalat ng trending na post tungkol kay Victor. May dala siyang USB na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Victor,
kabilang ang mga recording ng mga tawag kung saan pinilit siya ni Victor na magsinungaling para protektahan ang sarili. Nag-alok si Ms. Isabel ng pakikipagtulungan kay Althea upang tuluyang pabagsakin si Victor. Walang dahilan si Althea upang tumanggi. Ang paglantad ng katotohanan. Sa tulong ng social media, nag-livestream sina Althea at Ms. Isabel upang ibunyag ang katotohanan. Ikinwento nila ang lahat ng nangyari 5 taon na ang nakalilipas at ipinakita ang mga ebidensya laban kay Victor. Ang livestream ay naging viral, at maraming tao, lalo na ang mga kababaihan, ang nagpahayag ng suporta. Hindi ko alam kung ang maliit kong boses ay may magagawa, sabi ni Althea, pero gusto kong iparating sa lahat na may pinagdadaanan katulad ng sa akin, maglakas loob kayong magsalita. Hindi kayo nag-iisa. Ang pagbagsak ni Victor Salcedo. Dahil sa iskandalong ito, bumagsak ang reputasyon ng Salcedo Group. Ang mga pulis ay naglabas ng warrant of arrest laban kay Victor para sa sexual harassment at mga ilegal na gawain sa negosyo. Habang dinadala siya ng mga pulis, nilibak siya ng mga empleyado ng kanyang kumpanya. Samantala, ginamit ni Rafael ang pagkakataong ito upang bilhin ang shares ng Ascent Solutions sa mas mababang halaga. Sa wakas, nakuha niya ang kontrol sa kumpanya, tinitiyak na ang Project Corazon, ang proyekto ni Althea, ay magpapatuloy. Ang pagsasakripisyo ni Rafael. Dahil sa dami ng trabaho para sa acquisition, nagtrabaho si Rafael araw at gabi, na nagdulot ng masamang epekto sa kanyang kalusugan. Ilang araw matapos makumpleto ang deal, siya ay isinugod sa ospital dahil sa sakit sa puso. Ang panibagong pangako, sa kabila ng kanyang kondisyon, sinikap ni Rafael na gawing espesyal ang tagumpay nila. Sa isang intimate gathering sa kanyang bahay, lumuhad siya upang muling mag-propose kay Althea. Ngunit bago pa man niya masabi ang kanyang mga salita, bigla siyang inatake sa puso. Sa ospital, habang nagpapahinga si Rafael, sinabi ni Althea, kung ano man ang gusto mong itanong, itanong mo na ngayon. Baka sakali, sasagutin ko ng oo. Ngunit ngumiti lang si Rafael. Nakalimutan ko na yata, biro niya. Sa likod ng kanyang ngiti, alam ni Althea na malala ang kalagayan ni Rafael. Nang tanungin niya si Dr. Santos, nalaman niya na kailangang sumailalim si Rafael sa isang heart valve replacement surgery sa lalong madaling panahon. Ang huling gabi bago ang operasyon. Bago siya lumipad papuntang Amerika para sa operasyon, sinigurado ni Rafael na magkaroon sila ni Althea ng isang espesyal na araw. Dinala niya siya sa Tagaytay upang mag-enjoy sa tanawin ng Taal Volcano. Sa gabing iyon, sa isang romantikong hapunan, nagulat si Rafael nang makita si Althea na nakasuot ng wedding gown. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay, sabi ni Althea habang iniabot ang singsing. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, tinanggap ni Rafael ang proposal ni Althea. Ngunit bago niya maisuot ang singsing sa daliri ni Althea, sinabi niya, hintayin mo akong bumalik. Kapag maayos na ako, gagawin nating totoo ang kasal na ito. Ang pangako ng pagbabalik. Nang sumunod na umaga, iniwan ni Rafael ang isang dokumento sa mesa, isang last will and testament na iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian kay Althea at Miggy. Habang binabasa ito ni Althea, hindi niya napigil ang maiyak. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag, nananalangin na ligtas na makabalik si Rafael. Sa mahabang panahon ng pagkakalayo kay Rafael, ibinuhos ni Althea ang kanyang oras at lakas sa trabaho sa Ascent Solutions, bumalik siya sa kumpanya matapos makuha ni Rafael ang kontrol. Sa mga oras na walang ginagawa, palagi siyang nagte-text, tumatawag, o nag-video call kay Rafael upang kumustahin ang kanyang kalagayan at proseso ng paggaling. Ganito ang naging takbo ng buhay ni Althea sa loob ng kalahating taon. Isang araw, tinawagan siya ni Paulo upang makipagkita sa isang mahalagang kliyente. Habang nasa biyahe, tinanong ni Paulo si Althea tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Rafael. Malungkot na umiling si Althea at sinabing patuloy na nagkakaroon ng maliliit na komplikasyon ang kondisyon ni Rafael.
Ang proseso ng paggaling ay mas matagal kaysa inaasahan, at kailangan pa niyang magpahinga ng husto. Higit 1 linggo na mula nang huli kaming mag-usap, ani Althea, na may halong pag-aalala. Hindi ko siya makontak sa telepono o kahit sa text. Pero alam ko, babalik siya. Pinanggako niya iyon. Hindi niya kami pababayaan. Bagamat pilit nagpapakita ng lakas ng loob, alam ni Paulo na lubos na nag-aalala si Althea para kay Rafael. Upang maibsan ang lungkot ni Althea, agad siyang dinala ni Paulo sa lugar ng kliyente, isang mataas na gusali na may rooftop na tanaw ang kagandahan ng Manila Bay. Ngunit pagdating doon, bigla na lang nagdahilan si Paulo na masakit ang tiyan at mabilis na umalis, iniwan si Althea na naguguluhan. Ang pagkikita sa rooftop, pumasok si Althea sa elevator at umakyat sa pinakamataas na palapag. Tahimik ang biyahe sa elevator, walang anumang aberya. Pagdating sa rooftop, sinalubong siya ng malamig na hangin at tanawin ng Manila Bay. Naglakad siya ng may halong pagtataka, hindi alam kung bakit siya dinala ni Paulo sa lugar na iyon. Biglang narinig niya ang isang pamilyar na tinig mula sa likod, Althea. Napalingon si Althea, at ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Akala niya'y isa lamang itong ilusyon dahil sa sobrang pananabik. Ngunit hindi, ang taong nakatayo sa harap niya, may ngiti sa labi at tingin na puno ng pagmamahal, ay si Rafael. Siya ay bumalik, malusog na muli, matapos ang mahabang laban sa sakit. Sa sandaling iyon, walang salitang kailangan. Ang dalawa ay tumakbo patungo sa isa't isa, nagyakapan ng mahigpit, puno ng damdaming hindi maipaliwanag, pagmamahal, kasiyahan, at pasasalamat. Ang kasal na pinanggako. Matapos ganap na gumaling si Rafael, nagdesisyon siyang huwag nang sayangin ang kahit isang sandali pa. Sa wakas, isinakatuparan nila ni Althea ang pangakong kasal, isang romantiko at simpleng seremonya sa dalampasigan. Sa harap ng mga mahal nila sa buhay, nagpalitan sila ng kanilang mga pangako. Ang kanilang anak na si Miggy ang naging pinakamagandang ring bearer, at saksi sa pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Sa kasal, nagbigay ng nakakatawang pagbati si Miggy, "Mama, Papa, sana magkaroon na ako ng baby sister." Ang lahat ng bisita ay nagtawanan, hindi malaman kung sino ang nagturo kay Miggy ng ganoong katuso. Ang masayang pamilya. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Ang maliit na pamilya ni Rafael at Althea ay mas lalong naging masaya sa pagdating ng isa pang miyembro, isang malusog at makulit na baby boy na kamukha ni Rafael noong bata pa. Isang gabi, habang yakap ni Rafael ang kanyang asawa, muling nagkaroon siya ng ideya. "Vioy," sabi niya, "hayaan mo, magdagdag pa tayo ng isa. Isang prinsesang maliit na kamukha mo, ano sa tingin mo?" Tumingin si Althea sa kanya, ngumiti at sinabing, "Ikaw talaga, wala kang tigil." Pero, bakit nga ba hindi? Sa sandaling iyon, alam nilang ang kanilang buhay ay tunay ng ganap, punong-puno ng pagmamahalan, kasiyahan, at pag-asa para sa hinaharap.